Napansin nyo ba, pare-pareho tayong nagsasabing naniniwala kami kay Jesus. Pero bakit parang magkaiba ang Jesus ng Katoliko sa Jesus ng ibang sekta? Ang tanong po dito ay, sino ang tunay na Jesus ayon sa Biblia? At may babala din po ang Biblia tungkol dito. Hindi po ito opinion lang ng simbahang Katolika. Mismong ang Biblia po ang nagbabala. Sabi po ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 11 verse 4, kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinapangaral, kayo'y agad naniniwala. Ibig sabihin, may posibilidad na may ibang Jesus na itinuturo, hindi ang tunay. Linawin po natin, hindi dalawa po, tatlo ang Jesus. Iisa lamang. Ang tamang tanong ay, sino ang Jesus ng mga apostol? Dahil po ang mga apostol ang nakasama ni Jesus, tinuruan niya mismo, at inatasang magturo sa buong mundo. Ang Jesus po ng simbahang Katoliko ay ang Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Yan din po ang sinasabi sa Biblia. John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14, ang salita ay Diyos at naging tao. Bahagi po ng Trinidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan pong sinasabi in Matthew chapter 28 verse 19. Siya po'y nagtatag ng simbahan. Sa batong ito, itinayo ko ang aking simbahan. Yan pong sinabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 16 verse 18. Nagbigay po ng Eucharistia bilang tunay niyang katawan at dugo. Sinasabi niya in John chapter 6 verse 55, ang aking laman ay tunay na pagkain. Nagbigay ng otoridad sa mga apostol. Sinasabi in Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa iyo ay nakikinig sa akin. Ito po ang Jesus ng Biblia at ito din po ang Jesus ng Katoliko. Maraming sekta po ang tinanggal nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Itinanggi ang Trinidad. Ginawang simbolo ang Eucharistia. Tumanggi sa simbahang itinatag ni Kristo. Bakit? Dahil sa sariling interpretasyon ng Biblia. At malinaw na babala po ito ng Biblia. Sinasabi po in 2 Peter chapter 1 verse 20, walang hula ng kasulatan ang maaaring ipaliwanag ayon sa sariling unawa. Tandaan po natin yan. Sinasabi din po in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan ang haligi at saliga ng katotohanan. Kaya dapat po natin paniwalaan kung ano po ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na simbahan at nagtuturo mismo na nagpapakilala sa Kanya sa buong mundo. Sabi mismo po ng ating Panginoong Hesus, hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Matthew 7 verse 21. Ibig sabihin po, hindi sapat ang pangalan lamang na Hesus. Importante kung alin po ang tunay na aral tungkol sa Kanya. Kaya bakit po magkaibang Jesus ng Katoliko at ng ibang sekta? Dahil po magkaiba po ang pinanggalingan ng aral. Ang simbahang Katoliko ay direktang nagmula po sa mga apostol. Nananatili po sa buong aral ni Kristo. Hindi pumipili lang ng talata. At gaya po ng sinasabi ng Biblia, mananatili kayo sa aral na tinanggap ninyo sa salita man o sa sulat. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Isang Jesus, isang simbahan, isang katotohanan. Kung Katoliko ka, alamin mo po ang pananampalataya mo. Kung hindi ka man Katoliko, imbestigahan mo ang kasaysayan at ang Biblia. Like and share at subscribe para po sa mas malinaw na Catholic apologetic contents. God bless po sa ating lahat, mga ka-curious. So ayan po mga ka-curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan.
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodeo de Iglesia.